So good day sa inyo mga boss. So meron tayo ditong customer na Mio Gear, which is hindi tumutunog yung fuel pump niya pag nag-switch on ng susi. So ibig sabihin yan, pwedeng may sira yung fuel pump or yung linya na positive at negative. So sa pag-check nito mga boss, so tanggalin nyo lang itong socket sa ilalim ng fuel pump. Tapos may dalawang wire dito which is yung positive and negative. So kailangan yung gumamit ng test light, tapos yung isang clip ng test light ilagay nyo sa negative kasi ang hahanapin nating linya is positive. So itong test light isuksok natin dito sa linya ng positive. So sa pagtetest dito mga boss, once na naisuksok nyo na dyan sa loob, i-switch on nyo ng susi. Kapag umilaw siya ng steady lang, ibig sabihin is walang problema sa wiring or sa linya ng papunta sa battery. So okay, goods naman, umilaw naman siya. So ilipat naman natin yung isang clip ng test light sa positive kasi hahanapin naman natin yung linya ng negative. Sa negative pala mga boss is kapag nag-switch on ka, iilaw siya ng saglit, 2 to 3 seconds, mawawala na yung ilaw kahit hindi mo pinatay yung susi. Yan yung linya ng negative. Ganun yung function niya. So, i-test naman natin tong socket. So, i-switch natin yung susi. Kapag ito ay umilaw, tapos nawala, ibig sabihin, good yung negative supply. So, walang problema dito mga boss. So, possible na sira talaga nito is fuel pump. Kailangan nitong baklasin kasi sa mga new model na mga motor ngayon is madali mag-corrosion yung pin sa loob ng fuel pump. Kaya napuputol kapag matagtag, malubak. Lalo na kung matigas yung rear shock. So, nabaklas ko na mga boss yung tangke. Mahirap lang dito sa Yamaha kasi nasa ilalim yung fuel pump. Kailangan talagang alisin yung gas tank. Hindi tulad sa Honda na nasa ibabaw lang. So ito na mga boss, natanggal ko na yung number 4 na 4 na allen. So ito yung ano niya, loob. So ingat lang sa paghuhugot nito mga boss. So possible itong mga socket na to, yung mga pin, which is corrosion na yan. Wala na silang parang connection, kaya hindi na tumutunog. So ito na nga, napakaitim na rin ng filter niya, palitan na din. So paghugot ko dito mga paps ng socket, yun nga, putol talaga yung dalawang pin. Dapat 3 yan. So since na wala pang budget si customer, ginawan ko lang na paraan kahit mahirap nang idugtong yung naputol na pin dun sa ilalim kasi sagad na yung pagkaputol. Kailangan mo siyang hinangin yung plastic para maanon mo. So same lang pala sila ng fuel pump assembly ng NMAX. Ito yung dating sa NMAX B1. Nagpalit din ako kasi naputol rin to. Tsaka ito yung sa Mio Gear. Dalawa yung naputol. Yung isa okay pa naman. So ito na mga boss. So wala pang budget si customer kaya di-discartehan na lang natin to. So ito na yung ginawa ko mga boss. Hindi ako masyado marunong gumamit ng soldering iron, kaya diskarte na lang sa yun, dumikit na rin, okay naman, pero sa katagalan nito matatanggal to kasi syempre matagtag na yung shock. Kailangan mo talaga bumili ng bago para secured. So ibinalik ko na mga boss, tsaka yung filter nya ayun pa rin kasi wala pang budget si customer, nagdiskarte lang tayo. So, testingin na natin mga boss. So, kapag nag-switch yung ka ng susi dito sa may injector, dito sa may galing sa tangke na hose, kailangan may bugayan na gasolina pag nag-switch yung ka. It means na good na yung fuel pump. So, ayun na nga, may lumabas na rin ng gas. So, ibig sabihin mga boss, okay na yung fuel pump natin. Okay yung gawa natin. Tumutunog na rin at nagbabibrate yung fuel pump. So, ganun lang kadali sa pag-test mga boss. So, binalik ko na sa yung mga hose dun sa may papunta sa throttle body. So, start na natin. So, yun. Okay na. Nag-start na. Gumana na yung DIY natin din sa fuel pump pin.
So, ganun lang kadali mga boss sa pag-check ng ano. Kung hindi umaandar yung Mio gear nyo, switch on nyo, pakinggan nyo yung tangkay kung tumutunog o hindi. Kapag hindi tumutunog, basic lang na pag-troubleshoot nyan, hanapin nyo yung linya ng positive at negative dun sa may sakit sa may fuel pump. Kapag okay naman, pero walang tunog yung fuel pump, is fuel pump na talaga yung problema dun sa loob. Palitan na or diskartehan na lang. Mas maganda yung original na Yamaha. Kasi syempre matibay. At the same time, palit na rin kayo ng ano, ng rear shock. Kasi dito sa sitwasyon ng Mio gear, matagtag talaga, matigas yung shock niya. Kaya siguro isa pa tong dahilan. Kaya nabali yung ano, yung pin. Kasi corrosion, mabilis mag-corrosion. Lalo palagi siguro tong natutuyuan ng gas or hindi pinupull tank. So ayun, okay naman. Tumutunog na. Tapos okay na pag ni-start natin. So okay naman yung ano niya. May palya lang kasi yun nga, maitim na yung filter niya. So dito tinest ko yung shock niya. Napaka ano talaga, tigas. Pepersahin mo talagang ibaba para mag ano. Isa pa to sa cause ng ano, pagkabali ng mga pin, lalo corrosion na. Wala na siyang ano, lakas. So, tinest drive ko to dito sa highway. Okay naman. Okay na yung ano niya, yung acceleration niya. Pero hindi ko sinasabi na tatagal to, yung ginamitan natin ng ano, soldering iron. Pwede matanggal yun sa katagalan, lalo na matagtag kung daily use. Palit na lang talaga ng assembly. So hanggang dito na lang mga boss. Sana may natutunan kayo sa simple tutorial ko. Ito lang yung basic na pag-troubleshoot sa lahat ng mga FI na motor kapag hindi tumutunog yung fuel pump. Yun lang yung cost mga boss. Para hindi kayo maggastosan, alagaan na lang natin yung motor natin. So maraming salamat mga boss.